Iprinisenta ng whistleblower na si Dondon Patidongan ang petty cash voucher na patunay umano ng mga ibinabayad nila sa mga pulis na tumatrabaho ng utos ni Atong Ang. Ang halaga sa isa sa mga voucher, mahigit 2 milyong piso. Tunghayan sa aking pagtutok. Sa kwento ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy sa GMA Integrated News, ang go signal sa pagdukot at pagbatay sa mga nawawalang sabongero ay galing umano kay Ang. Nalalaman daw niya ito dahil isa raw si Patidongan na kumakausap sa mga pulis na gagawa ng lahat ng utos. Sa kada utos, may bayad daw. May buwanang payola rin daw ang ilang pulis mula kay Ang. Noong Martes ng gabi, ibinigay na ni Patidongan sa mga pulis sa mga petty cash voucher na ito na naitago raw ni Patidongan. Sabi niya, ito raw ang patunay ng mga binabayad nila Atong noon sa mga pulis. Ang isang petty cash voucher, nakapangalan umano sa isang police colonel na may halagang 200,000 pesos. 2 million pesos naman umano para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos umano para sa isang unit ng PNP na siyang tumrabaho raw. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing Intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Yung overall naman na kinukuha ng isang kernel, yun ang monthly niya, 2 million. Ano kapalit nun? Ba't yung bibigyan ng 2 million? Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection, lahat na. Yun yung, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Sabi ni Dondon, paninindigan niya ang mga sinabi niya hanggang korte. Hinihinga namin ng reaksyon si Ang at ang PNP sa mga bagong pahayag ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mahigit 100 piraso ng mga peking 1,000 piso ang nakumpiska ng mga otoridad sa 2 dating empleyado ng Pogo sa Las Piñas. Ibinebenta raw ito ng mga suspect online sa halagang 150 pesos kada piraso. Nakatutok si June Veneracion. Mabilis na napalibutan at naaresto ng mga pulis sa entrapment operation ang 2 nagbebenta umano ng peking pera online. Nakuha sa kanila ang 150 pieces ng peking 1,000 peso bill. Itas lang yung pera. Naresto ka namin sa salang Article 168, illegal possession of use or false treasury or banknote. Isinagawa ang operasyon dahil sa na-monitor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pagbebenta online ng mga suspect ng peking 1,000 sa halagang 150 pesos kada piraso. Na-monitor kasi natin na may online group talaga na nagbebenta. So, several groups pa to. Lantaran talaga kasi ang title nila is fake money / black dollar for sale. Lumabas sa investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group na mga dating Pogo worker ang mga naaresto. Inaalam pa kung kanino nila nakuha ang peking pera. Pero hindi raw imposibleng malaking distributor ang nag-supply sa kanila. They started selling this fake money nung nag-stop na sila doon sa Pogo operation. So kaya nga meron pa kaming tinitingnan sa likod nitong 2 taong ito at baka meron pang mas malaki na tao. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mukhang apurahan at low quality ang pagkakagawa ng peking pera. Pero kung hindi mag-iingat, hindi imposibleng meron pa rin magkamali at mabiktima. Ang tinatawag natin ito watermark. So, viewed against the light, kung ano yung figures na nandito, dapat nandito rin. So, malinaw yung detalye ng dito watermark. Say general yan. Yes, Wala. Halos wala kang makita. Nasampahan na ang mga suspect ng reklamong illegal possession and use of false treasury or banknotes. Kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Itinanggi nilang kanila ang mga peking pera. Sir, bakit po kayo yung nakuli ng mga pulis kung hindi po sa inyo yung perang hawak? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Plano ng House Prosecution Panel na isumite na ang hinihinging sertipikasyon ng Senate Impeachment Court. Yan ay kahit para sa ilang prosecutor ay walang legal na basihan ng utos ng Senado.
Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit anila wala itong basehan sa konstitusyon o batas, malamang sumunod pa rin ang Kamara sa utos ng impeachment court na magsumite ng sertipikasyong interesado itong ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa isa sa mga magiging prosecutor. Pag may order yung korte, kahit na gaano mo ka, no matter how wrong or stupid that order is, you still usually end up complying just to satisfy the court. May constitutional basis ba or basis in law? Ako, I find no basis eh. Kasi once it is filed, it's already there. Na parang it's like, parang bakit mo pa ipatanong? We filed it nga eh. May problema talaga, 'di ba? Questionable. Wala namang legal basis eh. Sabi pa ni ML Party List Representative Laila De Lima na inaasahang magiging bahagi ng House Prosecution Panel, tila tinatrato raw ng impeachment court ang Kamara na sunod-sunuran lang sa lahat ng iutos nito kahit wala naman daw basehan sa konstitusyon o sa rules. Para umusad na ang impeachment proceedings, balak ng House Prosecution Panel na maghain sa Senate Impeachment Court ng mosyon para idaos na ang pre-trial. Welcome naman para sa impeachment court ang kahandaan ng Kamara na tumugon sa ikalawang certification na hinihingi nito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pumanaw sa edad na 78 ang veteran showbiz columnist na si Lolit Solis. Kinumpirmaya ng anak niyang si Sneezy ang malungkot na balita. Pagbabahagi niya, inatake sa puso ang kanyang ina habang nasa ospital. Bumuhos ang pakikiramay para kay Solis ng mga nakasama niya sa industriya. Laking ginhawa sa bulsa ng mga estudyante ang 50% discount sa pamasahe sa LRT at MRT. Pero takaw oras yan kung marami sila at kailangan pumila sa mga student lane sa ilang istasyon. Nakatutok si Joseph Morong. Sa bagong lagay na student lanes na ito sa LRT 2 Legardo Station sa Maynila, pumila ang mga estudyanteng nag-uwian kaninang hapon. Kabilang sa mga nagtsaga si CJ. Pasok po minsan is mga 5. Nagsasabay-sabay po, doon mahaba po talaga yung pila. Po, dito naman po discounted, then maglilista na lang po. Naglagay ang LRT at MRT ng mga student lanes dahil itinaas na nila yung discount mula 20% at ginawa itong 50% para daw mas madali yung pagpoproseso ng mga discount para sa mga estudyante. Epektibo ang discount hanggang 2028 pero para lamang sa mga single journey tickets. Halimbawa, yung 15 pesos na minimum ng pamasahe magiging 8 pesos na lamang. Pero para ma-avail ang discount, tinitingnan pa ang ID at inililista ang apelido, student ID number at nagpapapirma sa counter. I think all goods naman since sila naman din yung naghahawak. Yung first time is hindi naman full. So, hindi naman din siya yung full details yung nalalagay. Kaya may mga hindi na lamang nagpapadiscount para di na pumila at makabiyahe agad. Hindi na po. Mayaman pa. Opo, kaya pa naman po. Di pa po pecha ni peligro. Sa MRT 3 Cubao Station naman, may mga ilan-ilan na rin pumila sa student lane para makatipid. Less na yung iaalat kong pera sa transportation costs ko. Magamit ko siya sa school. Malaking tulong po. Yung nababawas po sa 50% na to, pwedeng magamit sa pangkain. Ang LRT Line 1 na pinapatakbo ng isang pribadong kumpanya maglalagay naman ng queuing system para hindi ma-delay ang mga estudyanteng kukuha ng discount. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, naglagay sila ng student lanes para mas madali daw ang pag-verify ng student discounts. Required anya ang ilang detalye para masuri ng Commission on Audit o COA kung tama ang gasto sa programa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Plano ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng karagdagang cold storage facility sa General Santos City. Yan po ay para mas maraming maimbak na huling isda, imbis na mabulok, at para mataas pa rin ang kalidad at marami ang maibentang isda. Plano ring magtayo ng ice plants para mabilis ang pagkuha ng yelo na mahalaga sa pagbiyahe ng mga isda at magtayo rin ng fish port at agricultural ports. Nabanggit ang mga yan sa inspeksyon ng Pangulo sa isang fish port complex sa lungsod. Doon ay namahagi rin ng mga bangka, makina at iba pang pangisda
na halagang 22.8 million pesos. Naberwisyo din sa iba pang mga probinsya sa Hilagang Luzon ang mga pag-ulang dala ng bagyong Bising at Habagat. Bukod sa mga pagbaha, apektado rin ang ilang biyahe ng ferry. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa tindi ng baha, pahirapan ang pagtawid ng mga motorista sa kalsadang ito sa Barangay Irisan sa Baguio City. Gumagawa na ng paraan ng otoridad para hindi maipon ng tubig sa lugar. Kahapon pa inuulan ang Hermosa Bataan na madalas bahain, kaya maraming marker para malaman ang taas ng baha. Habang sa isla ng Kalayan sa Cagayan, kumalma na ang dagat na maalon kahapon, kaya balik biyahe na ang mga ferry matapos pansamantalang ipatigil kahapon. Gayunman, naka-blue alert pa rin ang buong probinsya bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Bising. Ibig sabihin, handa ang rescue assets at activated ang lahat ng mga response cluster. Habang sa Batanes, inatasan ng mga pulis sa mag-ikot sa mga nasasakupang lugar at mag-monitor sa mga baybayin para agad makapag-abiso kung kailangan magpalikas. Habang sa Pangasinan, sinuspindi ang klase ngayong araw sa 26 na bayan o lungsod. May ilan namang pili lang ang suspensyon, depende sa school level. Maulan na ating aasahan, lalo-lalo sa may parte ng weste ng Pangasinan. Saan natin na yung forecast rainfall natin dyan ay sa 100 to 200 mm. Wala naman nakataas sa gale warning pero ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas at matataas sa alon, kaya delikadong pumalaot. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Naging bagyong Bising ang binabantayan natin na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang latest dyan, ihahatid sa atin ni GMA Integrated News weather presenter Amor La Rosa. Amor. Salamat, Vicky. Mga kapuso, pansamantalang lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising, pero posible po yang bumalik muli sa PAR sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 345 kilometers west-northwest ng Kalayan, Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugso naman 70 kilometers per hour. Ang pagkilos po ng bagyo ay pan-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, magpapatuloy yung mabagal nitong pagkilos pan-northwest sa mga susunod na oras. Pero mga kapuso, liliko rin po yan pan-northeast at posible pong pumasok ulit dito sa gilid ng PAR. Lunes po ito ng madaling araw. Pero saglit lang naman po yan at posibleng lumabas din ulit dito sa PAR Lunes po ng hapon. Pwede pang magbago ang movement ng bagyo kaya patuloy pong mag-monitor kung matutuloy pa ang pagbabalik po niyan dito sa ating bansa. At meron pong nakaka-apekto rin na iba pang weather system dito sa pagkilos niyan. Ayon po sa Pag-asa, meron pong high pressure area dito sa may mainland China. Sa ngayon, wala na pong nakataas na wind signal pero ramdam pa rin ang epekto nito pong trough extension nitong bagyo at ganoon din po itong epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Base po sa datos ng Metra Weather, umaga pa lang bukas may mga pag-ulan na dito po sa may extreme northern Luzon, pati po dito sa western sections ng northern at ng central Luzon at ilang bahagi rin ng Mimaropa at pati na rin po ng Calabarzon. Pwedeng maulit po yan sa hapon at kalat-kalat po yung ulan sa halos buong Luzon na po yan mula sa northern pababa po dito sa may southern Luzon. May mga malalakas sa buhos ng ulan dito po sa may Batanes and Babuyan Islands, Cordillera, pati na rin po dito sa Ilocos Region at ganun din sa ilang lugar dito po sa may Central Luzon kasama po ang Zambales at pati na rin ang Bataan. Sa linggo, may mga matitinding buhos po ng ulan dito po yan sa ilang bahagi ng northern at ng Central Luzon at pati na rin po sa ilang probinsya ng Mimaropa, ganun din dito sa Calabarzon, pati na rin sa Bicol Region. Maging alerto pa rin po sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May tsansa rin pong umulan dito sa Metro Manila ngayong weekend. Ayon po sa Pag-asa, mas madalas po yung mga pag-ulan kapag po hapon, gabi o kaya naman po ay kapag madaling araw. Posible rin po yung maranasan pagsapit po ng linggo kaya naku magdala po ng payong kung meron po kayong lakad. Sa Visayas at Mindanao naman, may tsansa rin po ng mga kalat-kalat na pag-ulan bukas, lalo na po sa hapon at pati na rin sa gabi. Halos ganitong panahon din po ang inaasahan natin pagsapit po ng linggo at posible yung mga malalakas sa buhos ng ulan dahil po yan sa thunderstorms.
Samantala mga kapusong, may bagong cloud cluster o kumpol na mga ulap dito po yan sa silangan po ng Luzon at patuloy rin po natin yung imomonitor sa mga susunod na araw sakaling mabuo yan bilang bagong low pressure area. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.